Sigurado na ako sa sarili ko na hindi ako magna-national sa ad ng dating pangalawang pangulo na sa panayam, 'di ba? So itong si Madam Leni Robredo, hindi na siya tatakbo sa national post, meaning as president, kasi yun naman ang pinipilit sa kanya, hinihikayat siya na magpresidente, 'di ba? Ng mga supporters niya. And etong mga pink, etong si Nico David, lalo na, 'di ba, lagi siyang si Leni, ayaw na, hindi sila makamove on kay Leni. Hindi ako gusto ko si Leni actually. Hindi ako DDS. Pero kailangan kasi kung ako lang, do you want a president na napilitan lang, 'di ba? Gusto ba yung presidente na sinasabi na nga na ayaw, tapos pagpipilitan mo pa rin, 'di ba? Ba't hindi ikaw ang magpresidente? 'Di ba? Teka, katulad nitong si Gabe Pineda. Hanapin natin. Meron siyang meron akong nakita na nasan ba 'yon? Ito, 1 million signatures para tumakbo si Attorney Leni. So yayaya siya, 'di ba? It's although meron namang kumokontra sa kanya, 'di ba? At meron din naman na sinasabi hindi na, 'di ba? Tapos meron ding mga trolls na, kasi hindi ako DDS, hindi ako maka Duterte, hindi ako anti-Leni. Pero I just recognize that Leni is sincere. Hindi naman siya katulad ni Sara Duterte na na parang pabebe na hindi ako tatakbo, tapos tatakbo naman talaga. 'Di ba? Hindi ganoon ang diskarte ni Leni. Leni had always spoken with sincerity. Leni had always Leni had always been honest in everything that she says. 'Di ba? Pag sinabi niya, it's definitive. Ayaw niya na. Sigurado na ako. Sigurado. 'Di ba? And ganito ang pwedeng gawin ng mga pink They have two options. One is tanggapin na nila na totoo, ayaw talaga 'di ba? Leni Robredo had already given her all in 2022. 'Di ba? Ginawa niya ng lahat. Sa totoo lang, ayaw naman din niyang maging presidente back then. Ayaw din niya talaga. But then again, there's clamor. She heard the voice of the people clamoring for her to run and represent them, 'di ba? And she obliged. She answered the call bravely. 'Di ba? Nilait-lait siya, ginawang katatawanan. They ruined her character even before nung naging vice president siya, 'di ba? Winalangya talaga nila si Leni, and despite that, she still answered the call nung tinawag ng mga pink siya na kumandidato, and she did it as bravely and as graciously as humanly possible. And now they're asking her to do it again. And right now I think she's done. Unang-una, she knows that she doesn't have the numbers, and she knows na she already give it her best shot. Right after losing, ipinasa niya na yung mantle 'di ba? Kay Risa Hontiveros niya nga sinabi, ikaw na yung leader ngayon, parang ganoon. I don't know kung tinanggap si Risa Hontiveros ng mga pink as their new leader, but kasi kung tinanggap siya, edi si Risa Hontiveros sana yung hinihikayat nila. But the fact that they're still asking Madam Leni to do it, it's I think it shows na hindi tanggap ng mga pink na maging leader si Risa. Unfortunately for Risa, kasi unang-una parang she's popular as a senator, but as a president, parang I don't think anybody sees her as president.
with all due respect, 'di ba? And so yun ang isang option ng mga pink is to accept na hindi na talaga, ayaw na talaga. Ang next option is ipagpilitan nila, 'di ba? I think, 'di ba, ipagpilitan nila. I think, and that would be the worst option. Kasi let's say ipagpilitan nila and mapilit nila si Lenny na tumakbo ulit. Tapos talo na naman. People would see na half-hearted siya. People will see na sa totoo lang hindi talaga, I don't believe na na unless ma-impeach si Sara or something, maybe things can change when that happens. Kasi pag na-impeach si Sara, hindi na siya eligible Pero plan B, si Baste, just in case. I don't know kung tatalunin niya yung mga yon. Baka si Baste, but di ko alam mahirap masabi. Pero for me, parang yan lagi kong sinasabi dyan is para siyang yung kay Dana White sa UFC. Meron kasing mga instances na yung champion sa isang division, let's say kunyari dati champion si Miesha Tate, 'di ba? Tapos there were talks na naririnig niya na parang gusto nang mag-retire ni Miesha Tate, 'di ba? Kahit champion siya. Ang sinasabi lagi ni Dana White is kung gustong mag-retire ni Miesha, di mag-retire na siya, 'di ba? Hindi niya pipigilan, basically. Hindi niya pipigilan yung tao. Kasi isipin mo nga naman, makikipagsuntukan ka, 'di ba? Tapos half-hearted ka, 'di ba? So suntukan yung lalabanan mo tapos parang nag-aalangan ka sa sarili mo, madami kang doubts for whatever reason, you're doubting yourself. Tapos lalaban ka ng suntukan. Pwede kang mapahamak talaga dun. So, I think the same concept applies sa presidente. 'Di ba? Presidente yan Imagine carrying the burden, the entire hopes and dreams of the entire Filipino people on your shoulders to a woman as respectable and honorable as Leni Robredo. She's not gonna take it lightly. 'Di ba? Kung ayaw niya na, di malamang just leave her alone. And ang problema kasi, when people keep pushing for her, wala silang magiging option na iba. Yan ang laging trap ng mga pink, ng mga liberal. They're stuck to their first option. Pagpipilitan nila kahit hindi na nagwo-work. 'Di ba? Instead of nurturing new talent, new politicians and building a political career na maaasahan, 'di ba? Hindi nila ginagawa 'yon. They found somebody, they're gonna stick to that person. Still, personality politics prevails. And that's always been the detriment. It always works to the detriment of the party. And kasi pag nandyan na sila sa posisyon, 'di ba? Wala silang ginawa kundi instead of implementing the policies that they promised, they're hell-bent on revenge sa mga political enemies nila, 'di ba? Kasi pwede naman nilang gawin parehas But if you ask me, anong nagawa ng mga progressives na bill? May mga napasa ba sila? Kumusta na yung mga gusto nilang mga mangyari, 'di ba? Wala, they're obsessed with the impeachment of Sara Duterte. Yun ang nandun yung meron silang tapaludo na
sa mata nila na yun lang, wala kang maririnig. Kahit nga yung mga yung mga policies nila na soggy bill na hindi ako sang-ayon, 'di ba? Hindi mo babalitaan yun eh. Dapat yun ang sa totoo lang, kung talagang progressive ka, yun ang you're not gonna stop yapping about it. Pero anong ginagawa nila? They're just obsessed with punishing their political enemies. And yun ang losing formula yun sa mga pink. And by insisting that Madam Leni runs again, ano siya, it plays on that. And I think personally it's a losing strategy. But who knows? Pag na-impeach si Sara Duterte, kung may impeach siya, new dynamics will emerge, and we can reconsider. But if not, malamang matatalo na naman si Leni at luhaan na naman ng ang mga pink. While sa bagay kasi yun ang problema sa kanila eh. If not Leni, sino yung nila? Sino yung ipapasa nila? Sino yung papalit nila? 'Di ba? Para sa akin, the only dapat ngayon, instead of pounding on Leni to run again, isa pa, matanda na rin si Leni, 69 na pala siya, 'di ba? Or mid-60s na siya. I don't know. Parang ganun. Dapat ang ginagawa nila, kung ako lang dapat sinusuportahan nila si Bam Aquino. Si Bam Aquino yung siya yung una, medyo moderate si Bam Aquino. Hindi siya baliw na woke progressive. Pangalawa, competent siya, 'di ba? Matalino, halata namang matalino si Bam Aquino eh. Liberal talaga siya. And for some reason wala na yung baggage sa kanya ng di ko alam eh, parang yung Dilawan smear parang hindi dumikit sa kanya for some reason eh. I don't know. I don't think it will still work even if they try. And I think yung mga may mga progressive policies din siya, like free college, mga ganyan, mga progressive policies yan eh. Pero hindi nila, siya lang yung nakakagawa, siya lang yung nagkakaroon ng mga results, 'di ba? yung ibang ngayon kasi sina Abante, ano bang mga naisulong niyan kundi yung impeachment, 'di ba? So it's what they need to do. They need to just accept that Madam Leni is done. Her political career, she has decided to keep sa local niya, sa LGU, and I think people should respect that. Okay? And move on to newer talents in their party. So, yun! Tapusin na natin to. That's all I got. I'll see you again next time. Paalam.